Pilit na binibilisan ang mga hakbang. Ang noon ay naglalakad habang nakatanaw ang matandang antingero sa mapulang ulap dahil sa palubog ng araw ng mga oras na yun. Nakangiting pinagmasdan ni Lolo Enteng ang magandang tanawin habang nakasunod sa dalawang binata na noon ay may pasan na tig-isang malaking basket na yari sa nito. Galing sila noon sa bukid kung saan namitas sila ng kalamansi na ibebenta nila sa susunod na baryong kanilang pupuntahan. Siya na halos ang nagpalaki sa mga binata na kasakasama niya sa pagtitinda at noon ay sinasanay niya na rin sa pakikipaglaban sa iba't ibang aswang. Si Tisoy ay anak ng kanyang yumaong nag-iisang anak na babae. Si Tonyo naman ay inampun niya noong ito'y 7 taong gulang pa lamang. Ang mga magulang ni Tonyo ay isa sa mga naging biktima ng aswang na walang awa kung pumatay. Napabuntong hininga si Lolo Enteng nang maalala ang gabing yun. Wag po! Nanay! Tatay ko! Ngayon, ikaw naman ang isusunod namin, bata. Wag kang tatakbo. Tigilan niyo siya. Wala talaga kayong kadala-dala. Ngayon, ako ang harapin ninyo. Ang tansong armas na ito ang tatapos sa mga alagad ng dilim na katulad ninyo. Ikaw na naman. Wag. Hindi ko hahayaang makapanakit pa kayo. Sagad na ang pamiminsala ninyo sa mga tao. Bata, ligtas ka na. Huwag ka nang matakot. Wala na po ang nanay at tatay ko. Huwag ka nang umiyak. Ako si Lolo Enteng. Mula sa ngayon, hindi ka na nila masasaktan. Uubusin natin sila. Pangako yan. Sariwa pa rin sa isipin ni Lolo Enteng ang gabing yun kahit ilang taon na ang nakalilipas. Nababanaag sa mga sandaling yun ang saya kung paano niya napalaki ng maayos ang kanyang dalawang kinikilalang apo na sina Tisoy at Tonyo. Nang makarating sila sa bahay ay agad silang lumabas, hawak ang kani-kanilang tanso na kutsilyo. Ano pang hinihintay ninyo? Simulan nyo na ang pag-iensayo. Lo, baka naman po pwedeng... Tonyo, ano ka ba? Naku, sinasabi ko sa'yo, pambihira ka naman talaga eh. Napapagod na kayo. Yun ba ang gusto mong sabihin sa akin, Tonyo? Kaya hindi na naman kayo mag-iensayo? Ganun ba, mga apo? Opo, Lo. Pwede po ba? Ramdam ko na po kasi ang sakit ng balikat ko sa kakabuhat ng basket ng kalamansi kanina eh. Ay, siya, sige. Talaga ho? Halika na, Tisoy. Magluto na tayo ng hapunan para maaga tayo makatulog. Lagi na lang tayong puyat eh. Nangingitim na nga ang ilalim ng mga mata ko. Ay, teka. May sinabi ba akong pumasok na kayo? Tisoy, Tonyo, sa pagkakatanda ko ay hindi pa ako tapos magsalita. Lagot, ikaw kasi. Anong ako? Wala naman akong ginagawang masama. Gusto ko lang naman na... Tumigil kayo! Simula ng pag-iensayo. Hindi kayo papasok sa loob ng bahay hanggat hindi lumalaylay sa pagod yung mga dila ninyo. Kung ayaw ninyo tamaan ito mahabang ano ka bang tawag dito? Baston ho, Lo. Tanga, tungkod yan. Hindi ka na nga para matapos na to. Lo, si Tonyo, nakasimangot. Ba't Justin bata ito Ayusin ninyo, ha? Kung hindi, pareho kayo makakatikim sa akin. Sa pakikipaglaban sa mga aswang, hindi pwedeng mahina ang inyong isipan at katawan. Hindi pwedeng pangunahan ng takot, katamaran at pag-aalinlangan. Dahil kapag nagkataon, sigurado malalagay sa alanganin ang inyong buhay. Kung gusto nyo makatulong sa mga tao, isa puso't isip ninyo ang pag-iensayo. Hindi yung kung kailan lamang ninyo gusto. Naiintindihan nyo ba? Opo, Lo, tatandaan po namin yan. At nagsimula ng magpambuno ang dalawa. Hindi nagkakalayo ang liksi at lakas ni Tonyo at Tisoy. Ngunit may kanya-kanya silang paraan para depensahan ang kanilang sarili.
Mula pagkabata, batak na ang katawan nila sa pag-iensayo. Gayunpaman, nais lamang itatak ni Lolo Enteng sa isipan nila na walang dahilan para sila ay makampante sa kung anong alam at kaya nila upang puksain ang mga kampon ng kadiliman. No, hindi ko na ho kaya. Hindi mo na kaya. Sige, Tisoy, pumasok ka na sa loob. Magluto ka na at mukhang gutom na tong si Tonyo. Mukhang naubusan na nga ng enerhiya sa katawan. Kawawa naman. Sige, Lolo. Hina mo, Tol. Wala ka pala eh. Hinain mo yung mukha mo. Babawi ako sa susunod. Kala mo dyan? Ay, buti pa bumangon ka na dyan. At baka hindi kita matadya. Ay, eto na po. Pwede na po akong pumasok, Lo. Nauuhaw na po ako eh. Oo naman. Yun, ayos. Salamat, Tol. The best ka talaga. Ay, teka, sandali lang, Tonyo. Lolo naman ni, ano na naman po ba? Tumigil ka, sasampalin kita dyan. Ay, huwag ka na magreklamo. Hindi pwedeng hihina-hina. Paano kung may kalaban kang 5 aswang? Ano sasabihin mo? Sandali lang, pagod ka na, nauuhaw ka? Mamaya na lang, bukas na lang? Ay nako, hindi pwede yung ganyan. Disiplinahin mo ang sarili mo dahil kung hindi, ay talaga naman madadali ka nitong tungkod ko. Damputin mo yung armas mo at ako naman ang labanan mo. Yan kasi, puro ka dada eh. Kaya mo yan. Asikasuhin mo lang yan niluluto mo dyan, kung hindi, uupakan kita. Opo, eto na nga, Lo. Damihan mong saing, Tisoy, ah. Sa pagkain ko na lang talaga babawiin to. Aray! Lolo naman eh. Wala naman kayong pasabihin, sakit ah. Puro ka daldal. Meron bang kalaban na sasabihin sa'yo na aatakihin ka na? Oops, yan, ganyan. Hindi mo ako kaya, Tonyo. Wala ka pa ring laban sa lolo mo, kaya huwag kang tatamad-tamad mag-ensayo. Matapos mag-ensayo, halos hindi makatayo sa labis na pagod si Tonyo. Samantala si Lolo Enteng naman ay nagpunas lamang ng kanyang pawis gamit ang kanyang hinubad na damit. Pagpasok niya sa kusina ay nakahain naman na si Tisoy ng kanilang hapunan. Adobong karneng baboy ang niluto niya na binili pa nila sa pamilihang bayan ng Mambusaw. Oh, nasaan na po si Tonyo? Tonyo, halika na. Kakain na tayo. Tingnan mo nga kung humihinga pa. Kumuha ka na rin ng kalamansi doon sa basket. Sige, Hulo. Sandali lang po. Huy, ano na? Kaya pa ba? Nagtatanong ka pa. Tulungan mo naman akong bumangon, oh. Grabe, ang sakit ng katawan ko. Ikaw naman kasi. Alam mo naman kung anong ayaw ni Lolo. Ginawa mo pa. Ayan tuloy. Oh, ano kayo dyan? Baka gusto niyong bilisan. Andyan na po, Lo. Oh, ano? Masakit ba? Naku, hindi po, Lo. Para lang naman ho ako nabalian ng buto eh. Tisoy, nasa na yung ipinakukuha ko? Sandali lang, Hulo. Hinihiwa ko pa. Siya nga po pala, maglalako lang naman po tayo bukas ng kalamansi sa kabilang baryo, di ba? Tapos, sa susunod na araw, tutuloy na po tayo kina Lola Meding. Oo, nagkita kami sa bayan ng Lola Meding mo at may kinuwento siya sa akin tungkol sa mga balbal. At saka may bakante raw sa talipapa na pinapaupahan niya kaya magpapahinga muna tayo sa paglalako. Matagal-tagal ko na rin kasing gusto magkaroon ng sariling pwesto eh. Hindi ba't ayos yon? Kikita na tayo, makakatulong pa tayo sa mga tao roon. Ano sa tingin mo, Tonyo? Ha? Ano yun, ha? Pasensya na po kayo, hindi na ako nakapakaling. Gutom na po talaga ako, Loy. Kapag puno ang bibig mo, huwag ka magsasalita. Tsaka, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na huwag kayong basta-basta kakain ng karne hanggat hindi nyo pinapatakan ng kalamansi. Gusto nyo yata mayanggaw eh. Lo, pinatakan ko na po yan bago ko niluto. Nilamas ko pa nga po sa kalamansi para sigurado eh. Hindi mo naman sinasabi.
Alam ko naman po na gusto nyo lagi tayo nakakasiguro. Siya nga pala, ipaalala niyo sa akin bukas. Magdadala ko ng ilang mutya ng kalamansi. Meron akong pagbibigyan doon sa kabilang baryo. Para saan naman po yun, Lo? Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na itong naikwento sa inyo. Ay, ang mutya ng kalamansi ay mainam na pampaswerte sa trabaho, maging sa negosyo. At alam niyo ba, ang ibang kalalakihan ay ginagamit ito bilang panggayuma. Kapag medyo alanganin ang itsura at may nililigawan ka, siguradong walang kahirap-hirap na mapapasagot mo ang babae kapag merong ka nito. Siguro, Lo, gamit na gamit niyo yung mutya ng kalamansi, no? Aba, tarantadong bata ito ah. Ano ibig mo sabihin, ha? Pangit ako? Ay, hindi ho, Lo. Ibig kong sabihin, gamit na gamit niyong pampaswerte. Kasi po laging nauubos ang paninda natin eh. Ang gwapo mo kaya, Lo. Abay, mabuti naman at nagkakalinawan tayo dito. Nagpatuloy ang kanilang usapan habang kumakain ng hapunan at dahil sa matinding pagod ay agad na rin silang nakatulog noong gabing yon. 4:00 ng umaga, abala sina Tisoy at Tonyo sa pagbabalot ng panlakong kalamansi. Aswang! Bumalik ka dito! Papatayin kita! Ang lupit talaga ni Lolo, no? Hanggang panaginip nakikipaglaban pa rin sa mga aswang. Hindi yan. Nakaharap lang yan sa salamin sa panaginip niya. Pero mga iba ako, sa tingin mo, ilang aswang na kaya ang napatay ni Lolo Enteng? Teka, kasama ba yung mga nasa panaginip niya? Loko ka talaga. Ay, inaantok pa ako. Magandang umaga, mga apo. Ano, matagal pa ba yan? Magandang umaga rin po, Lolo. Patapos na po ito. Mukhang napasarap po ang tulog niyo ah. Ay, hindi naman. Hirap na hirap nga akong matulog eh. Napakababaw lang ng tulog ko. Oh, siya sige, tapusin nyo na yan. Maliligo nga pala ako dahil araw ng Biyernes ngayon. Lo, yung ano nga po pala, yung yung mga mutya ng kalamansi na sinabi nyo kagabi? Oo, naihanda ko na yon bago ako natulog. Alam mo, Tisoy, manang-mana ka talaga kay Lolo. Masyado ka na rin makakalimutin. Lo, si Tonyo may sinasabi oh. Hay nako, bilisan nyo na dyan. Pagkatapos ko maligo ay siguraduhin ninyo nakagayak na kayo, ha? Mas binilisan pa ng 2 binata ang kanilang ginagawa. Pagkatapos ay nagunahan pa sila papunta sa tagilirang bahagi ng kanilang bahay kung saan naroon ang poso ng tubig. Kasalukuyang naliligo pa rin noon ang kanilang Lolo Enteng. Anak nang, hindi pa rin pala kayo naliligo? Tanging halakhak lamang ang itinugon ng 2 binata sa kanilang lolo. Sabay nagmadaling maligo at nagbihis ng kani-kanilang mga damit. Nang matapos ay agad na silang naglakbay papunta sa karatig baryo. Inabot din ng 2 oras bago sila makarating doon. Bago pa sumapit ang 12:00 ng tanghali ay naubos na ang kanilang tindang kalamansi. Agad naman silang dumiretso sa kaibigan ni Lolo Enteng na isang kagawad sa baryong yon. Madalas ay doon sila tumatambay pagkatapos nilang maglako. Matagal-tagal rin mula nung nakapasyal kayo rito ah. Dala mo na ba yung mga mutya? Oo naman, 5 piraso ito. Marami na bang naghahanap sa'yo? Ay siya nga pala, meron din akong ibang paninda dito. Maliban sa pampaswerte ay may mga pangontra din ako dito sa aswang. Siguradong marami nangangailangan nito, lalo na yung mga buntis. Mainam itong dalhin para malaman kung may aswang na umaali-aligid sa gabi. Abay, sakto ito para sa asawa ng anak ko. Meron na naman kasing manananggal na sumasalakay sa mga kabahayan dito. Nung nakarang gabi lang ay muntik na mahuli ng mga taga rito. Kaya lamang ay... Magandang hapon po. Ay, may bisita pala kayo, kagawad. Magandang hapon po sa inyo. Tol, ang ganda niya oh. Huwag kang maingay, nakakahiya ka.
Baka mamaya marinig ka niyan. Pero, oo, maganda nga siya. Nagluto po ako ng ulam, kagawad. Medyo naparami po yung niluto ko kaya dinalhan ko kayo. Sisig po ito. Sana po magustuhan ninyo. Abay, naku, salamat iha. Napakaswerte naman ang mapapangasawa mo. Bukod sa maganda ka na, ay masarap ka pa magluto. Salamat po. Uuwi na po ako. Ngumiti ang babae habang paisa-isa silang sinusulyapan at nang mahagip ng mata niya ang mga hawak na botelya ni Lolo Enteng ay nagmadali siyang lumabas. Sa pagmamadali ay sumabit pa yung mahabang kasuotan niya sa isang pako na nakausli sa may pintuan. Patakbo namang lumapit si Tisoy sabay binunot sa tagiliran niya ang tansong kutsilyo. Wag! Miss, hindi naman kita sasaktan. Puputulin ko lang tong nakasabit na tela. Nanginginig ang kamay ng babae at mababakas ang takot nito sa muka dahil sa armas na hawak ni Tisoy. Napakunot naman ang noo ni Tisoy at napatingin sa kanyang Lolo Enteng at kay Tonyo. Aba, ayos itong langis mo, Enteng. Kumukulo ba talaga yan? Oo, kumukulo talaga yan kapag may aswang na umaali-aligid. Anong ibig niyong sabihin? May aswang na naninirahan malapit dito sa bahay ko? Aba, huwag niyo naman akong tinatakot at baka hindi ako makatulog nito mamayang gabi. Matagal na bang naninirahan ng babaeng yun dito sa baryo ninyo? Siguro ay 3 buwan pa lamang. Pamangkin siya ng dating may-ari ng bahay na yan. Matandang dalaga yung tiyahin niya at nung nakaraang buwan lamang ay binawian na ng buhay. Biglaan nga pero alam mo, napakabait ng dalagang yan. Magalang at mapagbigay. Tingnan mo naman at lagi akong nakakalibre ng ulam. Kagawad, marami mapaninlang dito sa mundo. Ang mga aswang ay magaling magtago ng katauhan. Gaano man kaganda ang pisikal na kaanyuan at pakitaan ka man ng kabutihan, wag na wag kang lubos na magtitiwala. Nakakalungkot mang isipin pero dahil sa labis na pagtitiwala, kung minsan na ipapahamak natin ang ating sarili. Ay, salamat sa paalala. Tatandaan ko yan, Enteng. Ngunit, paano ko malalaman ng totoo? Paano ko tutulungan ang mga tao dito sa aming baryo? Walang mangangahas na hanapin at labanan ng mga aswang dahil alam mo naman na mapanganib yon. Oo, mapanganib. Ngunit maraming pangontra na pwede ninyong gamitin para maitaboy sila. Heto ang mga botelya ng langis na mainam dalhin upang matukoy na nasa malapit lamang ang aswang. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, magpausok kayo sa pintuan lalo na kung may buntis sa loob ng bahay o hindi naman kaya ay merong may sakit. Lagyan mo nito mga tuyong balat ng kalamansi at sabayan mo ng kamangyan. Hindi nila kakayaning lumapit kapag naamoy nila ang usok na nagmumula sa mga ito. Lo, sa tingin ko mas makakabuti kung mamalagi tayo rito kahit isang gabi lang sa lugar kung saan posibleng sasalakay ang manananggal. Kailangan nating tapusin kung sino man siya para wala nang dapat katakutan pa mga taga rito. Tama ho si Tonyo, Lolo. At sa tingin ko hindi tayo mahihirapan dahil ngayon pa lang parang alam ko na kung sino yung aswang. Habang may natitira pang liwanag ay umikot sila sa ilang mga kabahayan para mamahagi ng pangontra sa mga aswang. Ang iba ay lubos na nagpapasalamat, ngunit ang iba naman ay tila patay malisya lamang sa mga sinasabi ni Lolo Enteng. Pangontra sa aswang? Ginagawa nyo namang utu-utu ang mga taga rito Gusto nyo lang maubos yung paninda nyo kung ano-ano pang kwentong pinagsasabi nyo. Ay, storbo! Hinila ng lalaki ang braso ng buntis niyang asawa, sabay isinara ang kanilang pintuan. Loko yun tayo na nga to nagmamalasakit, minasama pa. Kung ayaw nyo, di wag. Tara na, Lo, magpahinga na rin muna tayo. Malapit ng kumagat ang dilim Kailangan na natin maghanda. Hindi talaga lahat ng tao maniniwala, pero sana lamang ay hindi sila magsisi. Tara na, kagawad, bumalik na tayo sa bahay ninyo. Sa ginagawa natin, siguradong galit ng manananggal na yun. Pag-iinitan niya tayo at yun din ang magiging daan para mahuli natin siya.
Nang marating nila ang bahay ng kagawad, agad itong naghanda ng pagkain na kanilang pagsasaluhan sa gabing yon. Matapos magluto ay agad na siyang naghain ng pagkain. Habang naglalagay ng pinggan sa mesa ay naalala nito ang sisig na bigay ng maganda niyang kapitbahay na dalaga. Hawak niya yon, sabay inamoy at tila ba bigla siyang natakam. Akma na sana siyang dadakot nang mapansin siya ni Lolo Enteng. Teka sandali lang, huwag mong basta-basta kainin yan. Heto, patakan mo ng kalamansi para makita mo kung anong klaseng karne ang ibinigay niya sa'yo. Matapos mapatakan ng kalamansi ay biglang may pumasok na lalaki sa kusina na humahangos at bakas ang pag-aalala sa muka nito. Sa labis na pagkagulat ay nabitawan at natapon ang hawak niyang pinggan na may lamang sisig at mabilis siyang nilantakan ng kanyang mga alagang aso. Pambihira naman anak, hindi ka ba marunong kumatok? Papatayin mo naman ako sa gulat. Ano bang nangyari, ha? Kasi tay, kanina po, dumadaing ng sakit ng tiyan ang asawa ko. Ang totoo niyan, ilang gabi na siyang hindi mapakali kapag ganitong oras. Pero ngayon, mukhang mas malala po ang pananakit niyang tiyan niya. 6 na buwan pa lang naman ho yun, kaya imposibleng... Diyos ko mahabagin. Ano, dadalhin ba natin siya sa ospital? Hindi kaya inaaswang ang batang nasa sinapupunan niya. Para makasiguro tayo, mabuti pa'y sasama na lang muna kami sa inyo. Albularyo ho ba kayo? Matutulungan niyo po ba ang asawa ko? Manunugis kami ng aswang at si Lolo Enteng, marami siyang alam na pangontra para maprotektahan ang sanggol sa sinapupunan ng asawa mo. Ay naku, wag na tayo magkwentuhan dito. Sayang ang oras, tara na bago pa mahuli ang lahat. Agad nilang tinakpan ang nakahaing pagkain at isinara ang pinto. Bitbit ni Lolo Enteng ang kanyang maliit na lumang bag. Lakad takbo pa ang kanilang ginawa papunta sa bahay na kanilang pupuntahan. Nadatnan nila na namimilipit sa sakit ng tiyan ang babae. Kasabay noon ay ramdam niya ang mainit na bote na nasa kanyang bulsa. Nang hingi ng baon ng niyog, uling at gumupit sa palaspas, sinindihan at nilagyan niya pa yon ng tuyong balat ng kalamansi at kaunting kamangyan. Nagpausok si Lolo Enteng habang may inuusal na mga salita sa paligid ng bahay. Maya-maya, pagtingin niya sa butilya ay kalmado na yon. Hindi nga ako nagkamali ng akala. Inaaswang nga ang asawa mo. Hindi titigil ang aswang na yon dahil tiyak na nahuhumaling siya sa batang nasa sinapupunan. Kaya kung gusto mong protektahan ang asawa mo sa mga aswang, huwag mong kalimutang gawin ito bago pa sumapit ang dilim. Lagyan mo ng asin at ginayat na kalamansi ang bawat sulok ng bahay. Gayon din, maaari ka maglagay ng bawang. Hindi nila magagawang lapitan ang inyong bahay dahil sa amoy pa lang ng mga ito ay manghihina na agad sila. Maraming salamat ho sa tulong ninyo. Heto, ipasuot mo rin ang kwintas ng San Benito sa asawa mo para mapaaraw man o mapagabi ay mananatili siyang ligtas sa kapahamakan. Nagpasalamat naman ang babae dahil sa ilang sandali lamang ay umayos na ang kanyang pakiramdam. Lalo na nang pinahiran ng lana ang tiyan niya na may ugat ng itim na balete, buhok ng duwende at agaw. Iiwan ko na rin ang sagradong lana na ito para higit na mas mabisa ay dasalan nyo sa pagsapit ng 3:00, 6:00 o hindi kaya naman ay kapag 12:00. 9:00 na ng gabi nang sila ay makabalik sa bahay ng kagawad. Malamig na tuloy itong kanin at ulam natin. Ay, ayos lang po yan. Basta makakain man lang muna tayo bago pa may sumalakay ulit na aswang. Patuloy ang kanilang kwentuhan habang pinagsasaluhan ang pagkain na nakahain sa lamesa. Napayuko sa ilalim ng mesa si Lolo Enteng nang may kung anong naapakan. Pagtingin niya ay nabubulok na karne at may mga uod na yon. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Malamang ang karning inuuod na ito ay ang sisig na natapon kanina. Diyos ko mahabagin!
Wala pala akong kamalay-malay na kapitbahay ko lamang ang aswang sa baryong ito. Hindi pa man sila natatapos sa kanilang pagkain, narinig nila ang hiyawan mula sa di kalayuan. Paglabas nila, natanawan nila ang hindi mapakaling manananggal sa bubong ng isang bahay. Tila ba walang pakialam sa mga tao na may hawak na armas ang manananggal na yon. Kasabay ng malakas na pag-angil ay ang paghalukay ng bubong na tila ba may kung anong nais kunin sa loob ng bahay na yon. Humihiyaw ang babaeng buntis dahil sa labis na takot. Mga apo, pasukin niyo ang bahay ng manananggal. Hanapin niyo ang kalahating katawan. Budburan niyo yun ng asin at pigaan ng kalamansi. Anumang pagkukumahog niya ay hindi na siya makakabalik pa. Ako nang bahala na tumapos sa kanya. Mag-iingat po kayo, Lo. Halika na, Tonyo. Pagkatapos kumuha ng asin at kalamansi, agad nilang pinasok ang bahay ng magandang dalaga. Hinalughog nila ang buong kabahayan, ngunit wala silang makita roon. Hanggang sa napansin nilang nakaawang ang pinto sa kusina. Sa likod na bahagi ng bahay ay may mangilan-ngilang puno ng saging. Nandito lang yun. Doon ka sa kabila. Dito naman ako. Kadiri! Nahawakan ko! Ha? Ano nangyayari sa iyo dyan? Anak nang, hindi mo ba nakita? Hinawakan mo pa. Malamang hindi ko nakita agad. E di sana hindi ko nahawakan to. Ay, napaka-arte mo. Asan ni asin? Budburan mo na. Kadiri! Ang lansa! Yari ka na ngayon manananggal ka. Hindi ka na makakabalik sa katawan mo at hindi mo na mapapakinabangan to. Yan, makabalik ka man, pilay ka na. Kainis talaga. Ubus na yung kinain ko kanina. Nagugutom na naman tuloy ako. Ay, ano, kaya pa? Gusto mo, ibauna natin tong kalahating katawan tapos sumama ka na rin sa hukay. Utot mo, tumigil ka dyan. Bakang kita dyan eh. Tara na, umalis na tayo rito. Tulungan na natin si Lolo. Samantala, Mga pakialamero, wala makakapigil sa akin. Akin ang lahat ng batang nasa sinapupunan sa baryong ito. umusal ng mga kakaibang salita si Lolo Enteng, sabay itinuro ang manananggal na nasa bubong. Nakaramdam yun ng panghihina hanggang sa pumadausdos mula sa bubong at nahulog sa lupa. Nagsiatrasan ang mga tao dahil sa takot. Wag mo akong papatayin! Kapag hindi kita pinatay, marami pang buhay ang mamemeligro sa bayang ito. Hindi kita hayaang maghasik pa ng lagim dito, kaya tatapusin na kita. Sinaksak ni Lolo Enteng ang dibdib ng manananggal. Hinawakan ng babae ang kutsilyo na nakatarak sa kanyang dibdib habang bumubulwak ang dugo nito sa bibig. Hinugot ni Lolo Enteng ang kutsilyo. Kumuha ng isang malaking kalamansi sa kanyang bulsa at pinigayon sa sugat ng nasabing nilalang, na noon ay nagkikikisay at umuusok hanggang sa binawian na ng buhay. Samantala, habang naghihiyawan ang mga tao sa kanilang nasaksihan, ay siya namang pagdating ni Tisoy at Tonyo. Nasaan ni manananggal? Tapusin na natin, Lo! Tapos na mga apo. Sa bagal niyo ba naman ay talagang wala na kayo maaabutan. Kagawad, kayo na bahala rito. Kunin ninyo ang itaas na bahaging ito at itali niyo sa isang puno kung saan siguradong agad siyang masisinagan ng araw bukas. Ay, sayang ka talaga. Ang ganda mo pa naman. Bukas sana, jowa na kita eh. Lolo Enteng, pasensya na ho kayo sa mga nasabi ko kanina. Salamat ho sa pagligtas niyo sa asawa ko. Maraming salamat po talaga. Walang anuman. Huwag ka mag-alala, naiintindihan ko naman na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang paniniwala. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway patuloy ninyong gawin ang aking itinuro kung paano hindi basta-basta makakalapit ang aswang sa inyong mga tahanan. Kagawad, maraming salamat din sa pagpapatuloy mo. Tayo na mga apo. Halos maghahating gabi na nang lisanin nila ang nasabing baryo. Nang makarating sila sa bahay, ay agad na nagtatakbo papunta sa poso si Tonyo.
Oh, ano nangyari doon at parang naputulan ng buntot? Paano ba naman Kaselo? Nayapos at nahawakan niya yung kalahating katawan ng manananggal. Kaya alam mo na. Ay, naku Tonyo, napakatanga mo talaga. Kinaumagahan, maaga silang nagtungo sa bukid. Pagdating doon ay agad na silang namitas ng kalamansi. Dala nila ang 2 malaking sako na paglalagyan ng mga bunga. Inabot rin yon ng kalahating araw. Pagka-uwi ay agad na nagtanghalian sabay inihanda ang mga gamit na kanilang dadalhin sa baryo Balakwan. 3:00 ng hapon, nakahanda na ang lahat. Nagrenta sila ng tricycle papunta sa nasabing baryo. 5:00 ng hapon nang marating nila ang bahay ni Lola Meding, ang kapatid ni Lolo Enteng. Mano po, Lola Meding? Aba, binatang-binata na at napakagwapo naman ang apo ko. Abayo, kanino pa ba naman magmamana ang mga yan, kundi sa lolo nila? Medyo may hangin yata. Kaninang umaga ko pa kayo hinihintay. Napalaban ho kasi kami kagabi, Lola. Nakapatay na naman ho si Lolo Enteng kagabi. Ay, Diyos kong mahabagin, Tonyo. Halina nga kayo sa loob. Doon na tayo mag-usap at baka may makarinig pa sa'yo. Manananggal naman po yun, hindi naman po tao. Kalukuhan mo talaga, Tonyo. Sa ginagawa mo, kararating lang natin ay mapapalayas agad tayo ng mga taga rito. Napakarami pala ng paninda ninyo. Ay siya nga pala, ipinalinis ko na yung pwesto nyo sa may talipapa para bukas ay makapagsimula na kayong magtinda. 4:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon ang oras ng pagtitinda. Bago sumapit ang dilim, mas maiging nasa loob na tayo ng bahay. Dahil sunod-sunod ang pagkamatay ng mga tao sa lugar na ito, hanggang ngayon ay hindi pa rin mahanap at matukoy kung sino ang balbal sa baryong ito. Ang nakakatakot pa ay madalas mga buntis ang biktima. Mamamatay ang buntis tapos bigla na lamang mawawala ang bangkay. Hindi ba't gawain ng mga balbal na aswang yon? Nako, mukhang mapapalaban na naman tayo. Pero syempre, kayang-kaya natin ang mga yan. Yakang-yakan ng Lolo Enteng natin yan. Mukhang matindi ang ating kalaban. Gayunpaman, pasasaan ba't mahanap din natin sila? Kailangan lang din nating turuan ang mga tao dito kung paano protektahan ang kanilang mga sarili. Mapangahas ang mga balbal, matatalino ang mga yan at gagawa sila ng paraan para makapambiktima anumang oras at paraan na gustuhin nila. Ay, sinabi mo pa. Alam mo, ang ipinagtataka ko nga ay pati bangkay na nasa punerarya, nagagawa pa nilang nakawin. Imposible naman yun. Baka naman yung mismo may-ari ang balbal o di kaya nagtatrabaho dun, yung embalsamador, ganun. Kaya nga nandito tayo para alamin ang katotohanan sa likod ng kababalaghang ito. Nako, kapag nahuli natin ang balbal na yan, babalbalin ko yan. Sus, napakayabang. Baka mamaya makakita ka lang ulit ng dugo, sumuka ka na naman. Habang nagluluto ng hapunan si Lola Meding, patuloy pa rin sila sa pag-uusap tungkol sa aswang. Habang nagkukwentuhan ang 2 matanda ay naisipang tumambay sa labas ni Tisoy at Tonyo. Isang matandang lalaki ang kanilang nakita. Gutay-gutay ang damit, nakayuko at tila ba hirap na hirap sa itinutulak niyang kariton. Uy, Tisoy, saan ka pupunta? Tutulungan ko lang si Tatang. Tatang, tulungan ko na ho kayo. Saan niyo po ba dadalhin to? Sa halip na sagutin ang kanyang tanong ay tinapik nito ang kanyang kamay. Sabay tinitigan siya ng masama. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Umalis na kayo sa baryong ito. Mapapahamak lamang kayo. Napakunot noon na lamang si Tisoy sa sinabi ng matanda, sabay tiningnan ang laman ng kariton habang umaandar yun. Oh, ano nangyari dun? Ang sungit naman nun. Siya na nga yung tutulungan eh. Ano ba laman ng kariton niya? Yun din ang iniisip ko. Natatakpan ng kulay asul na trapal kaya hindi ko nakita kung ano ba talaga yun. Sa tingin ko may alam siya. Diba sabi niya, umalis na tayo dito?
Anong ibig mong sabihin, Tisoy? Sa tingin mo, siya kaya ang balbal na pumapatay sa baryong to? Yan ang aalamin natin, Tonyo. O mga apo, pumasok na kayo dito sa loob. Kakain na tayo. Yun oh, sakto, gutom na ako. Halika na, Soiti. Marami pa namang araw para alamin natin ang totoo. At kapag nahuli na natin sila, wala na silang kawala pa. Samantala, mula sa likod ng may katamtamang laki ng bahay na yari sa simento, may humila sa paa ng bangkay ng buntis na babae papunta sa may gubat. Nang makarating doon ay ipinatong yon ng nilalang sa isang malaking bato. Nakangisi siyang pinagmasdan yun. Dahan-dahang gumapang at kinagat niya ang leeg, sabay bahagyang sinipsip ang dugo. Gamit ang kanyang matalas na kuko ay pinunit niya ang damit sa may tiyan. Saktong dumating naman ang isang binata na may dalang asarol at pala. Masaya nilang pinagsaluhan ang karne at laman loob ng bangkay na buntis. Lubos silang natatakam sa wala na ring buhay na sanggol sa sinapupunan ng ina nito. Inamoy-amoy at dinila-dilaan ang dugo na nasa katawan ng sanggol na yon, bago nila tuluyang nilantakan gamit ang kanilang matatalas na pangil. Kalaunan ay agad na silang naghukay at ibinaon doon ang tira-tirang buto ng bagong biktima na kanilang nilantakan. Kinaumagahan, 4:00 pa lamang ay ginising na ni Lolo Enteng sina Tisoy at Tonyo para dalhin ang isang sakong kalamansi sa talipapa. Kasabay noon ay nag-angkat ng sariwang gulay si Lola Meding na isasabay niya sa paninda ng kanyang kapatid. Kayo nang bahalang magbenta dyan, ha? Pupunta na lamang ako doon para tumulong. Nako, wag na po, Lola. Kayang-kaya na po namin tong ibenta. Abay, salamat naman, apo. Galingan niyo sa pagtitinda para malaki rin ang parting ibibigay ko sa inyo, ha? Bago sumapit ang liwanag, may mangilan-ngilan ng mamimili na natuwa naman sa magiliw na pamamaraan ng kanilang pagtitinda. Bili na kayo! Bili na ng kalamansi, talong, pechay. May gulay ka na, may pampaasim ka pa. Bili na kayo dyan, mga suki. May kalamansi, may gulay, may panghaplos at gamot sa pasma. Oh, bili na kayo, gulay, at meron din ditong lana. Ay, kayo po pa rin kinukwento sa akin ni Lola Meding. Tanong ko lang po, para saan naman ho yung mga yan, Lolo? Abay, sakto. Mga langis ito na mainam panggamot at pangontra. Dahil buntis ka, mas kailangan mo ito, iha. Murang-mura, 20, 30, 50. Pili na. Sige ho, mamaya ho, bibili ako. Dito rin ho ang pwesto ko, nagtitinda po kami ng isda ng asawa ko. Abay, napakasipag mo naman. Butit hindi ka nahihirapan. Mukhang malapit na ang kabuwanan mo. Oo nga po. Pero kailangan po namin magtiyaga para makaipon ng pera para sa aking panganganak. Siya, tama nga naman. Pero mag-iingat ka. Hindi mo kilala ang mga nakakasalamuha mo araw-araw. Balita ko ay may aswang dito sa baryo ninyo. Magandang umaga, Elisa. Ito ang karne na ipinareserba mo. Bagong katay lang yan. Maraming salamat po, Mang Teban. Mamaya ko na ho iaabot ang bayad, ha? Sige, walang problema. May bago pala tayong kasamahan dito sa talipapa. Boss, kalamansi, bili na po kayo. Bagong pitas lang po ang mga ito. Malalaki at makatas. Mainam sa sinabawang isda. Sige lang, iho. Marami pa sa bahay. Gardo, ayusin mo na yung mga paninda natin na karne at sariwang gulay. Siguradong paparating na ang mga suki natin. Lo, tingnan niyo mga botelya. May aswang sa paligid. Marahil may buntis at medyo madilim pa kaya sila'y nagmamasid. Elisa, tama ba? Pahiran mo ng lanay ang tiyan mo. Ito, sa'yo na ito. Lagi kang magpapahid, lalo na kapag pupunta ka sa mga lugar na matao. Ay, maraming salamat po, Lolo. Samantala, nung mga oras na yun, pasimple namang nagmamasid ang mag-amang sina Teban at Gardo. Aba, mga suki natin ang mga yun Bakit doon sila bumibili ng gulay? Ngayon lang ako nakakita ng pwestong pinipilahan ng ganyang kahaba.
Ano mo, kesa tinitingnan kung anong ginagawa nila, ang mabuti pa mag-isip ka ng paraan para maubos yung panindang gulay natin. Kahapon pa yan, dapat mabalik man lang ang puhunan natin. Tay, ano kayang binubulong-bulong ni Tanda kay Ate Elisa? Tsaka may pinapahid din siya sa tiyan, oh. Siguro, yung paninda muna natin ang atupagin mo. Pagkabalik ni Lolo Enteng sa kanyang pwesto ay nakangiti naman siyang pinagmamasdan ang kanyang hindi magkandaugagang mga apo sa dami ng mga namimili. Umagaw naman sa pansin niya ang isang matanda na may itinutulak na kariton. Tumigil yon at pumunta sa pwesto ni Mang Teban. O yan, sige na, umalis ka na. Hindi ka talaga marunong maghintay. Ay... Pagtingin ni Lolo Enteng sa botelya ng kanyang lana ay malakas pa rin ang pagkulo ng mga yon. Hindi nalalayo ang maliit na bahay ng matanda na yari sa pinagtagpi-tagping yero at lumang maninipis na plywood. Kilala yon bilang mangangalakal sa nasabing baryo. Nang bahagyang humupa ang mamimili ay napansin ni Tisoy na tila ba may kung anong pinagmamasdan at may malalim na iniisip ang kanyang lolo. Lolo, ayos lang ba kayo? Sino bang sinisilip nyo dyan? Huwag kang maingay at baka matakot si Elisa. Tingnan mo ang mga langis, walang tigil sa pagkulo, kaya sa tingin ko, may aswang na malapit dito sa ating pwesto. Kung sakali man, sino kaya yun, Lo? Humupa naman na mga tao. Imposible namang yung mag-amang nagtitinda ng karne na mukhang inggitero. Nakikipagpaligsahan ba naman kanina sa boses ko? Aba, matalo man niya tayo sa boses, pero sa kapugian, magsara na siya. Hoy, huwag kang mayabang dyan. At baka sa unang araw natin dito umuwi ka na namamagaya mukha mo. Sa laki ng katawan niya mag-amay, siguradong makakatikim ka. Bah, hindi ko sila uurungan. Ano akala nila sa akin? Mahinang nila lang? Halika nga rito, Apo. Ano po yun, Lo? Aray! Maghinay-hinay ka nga dyan sa mga sinasabi mo dahil wala tayo sa sarili nating baryo. O ano, masakit ba? Malamang. Lulo naman kasi, nang bibiro lang naman ako Magtitinda na nga lang ako ulit. Kalamansi, talong, pechay, sigarilyas, walang mani. Pagsapit ng 5:00, halos paubos na ang paninda nilang kalamansi at gulay. Natuwa naman si Lola Meding nang pumunta siya para kumustahin ang unang araw nila sa pagtitinda. Aba, simot na ang mga paninda. Napakahusay nyo naman talaga, mga apo. Ikaw naman, Enteng, kumusta na yung mga paninda mong lana at mga halamang gamot dyan? May mga bumili pa? Oo naman. Alam mo naman na kahit noon pa'y mabili talaga itong mga paninda ko dahil malaking tulong talaga ang mga ito. Ay, kung sabagay, tama ka. O siya, pahingi muna ng isa niyang lana para sa buntis. Magpapaanak ako dyan sa may purok 6. Kapag wala pa ako ng alanganing oras, sunduin niyo na lamang ako, ha? Magtanong-tanong na lamang kayo doon. Sige po, Lola. Mag-iingat po kayo. Magsasara na rin po kami pagkatapos magligpit dito. Pagkaalis ni Lola Meding ay nilingon nila si Elisa na noon ay hinihimas ang tiyan at tila ba may kung anong idinadaing sa kanyang asawa. Dumukot si Lolo Enteng ng pinatuyong mga balat ng kalamansi, pati na rin ang kamangyan sa kanyang bag. Dinala niya yon sa tagiliran ng pwesto ni na Elisa. Magpausok tayo rito, Elisa. Kailangan mo ito, lalo na't kumakagat na ang dilim. Kung maaari sana'y huwag kayong masyadong magpapagabi rito. Oh, iho, buntis ang asawa mo kaya ingatan mo siya. Huwag mong hayaan na pag-interesan siya ng aswang, lalong-lalo na ang bata sa kanyang sinapupunan. Muling nagpasalamat ang mag-asawa sa matanda at kinawayan naman sila ng 2 binata. Samantala, padabog naman na nagsara ng pwesto si Gardo. Ay, nako, tay. Simot sana ang mga gulay natin ngayon kung walang nanunulot ng customer. Hayaan mo na, anak. Kakarampot lang naman ang kita sa gulay at kung ano-ano pa. Bawing-bawi pa rin tayo sa dami ng bumili ng karne ngayong araw.
Anak, umuwi na tayo. Ano ba't nagpapausok naman kasi? Hihikain naman ako sa ginagawa ng matandang ito eh. Nagmamadaling umalis ang mag-ama na parehong inuubo at tila ba nahihirapang huminga. May hika ata magtatay na yun Napaka-arte. Kaya nga ang bango-bango kaya, hindi nalalayo sa pabango ni Lolo. Ayan, isa ka rin tarantado ha. Hayaan mo silang mabahuan, basta hindi malapitan ng aswang sa Elisa. Maya-maya, nagsara na rin sila ng pwesto, habang nagliligpit ng kanilang mga kalat at inaayos ang mga basura. Maging sa mga kalapit nilang pwesto ay napansin nila ang pagdaan ng mag-ama na sina Teban at Gardo. Sumulyap pa ang mga yun sa kanila. Ilang minuto lamang ang lumipas ay lumabas ang matanda sa kanyang bahay at itinulak ang kariton. Tatang, gabi na ho. Saan ho ang punta ninyo? Mangangalakal lamang, iho, dyan sa may bandang unahan. Sige ho, mag-iingat ho kayo. Papunta siya sa direksyon kung saan papunta si Ate Meding. Hindi kaya... Hindi maaari. Mga apo, bilisan nyo. Kailangan nating mapuntahan agad ang Lola Meding ninyo. Hindi niya na binuksan pa ang bag kung saan naroon ang mga botelya na may lana at kalmadong-kalmado ng mga oras na yun. Dahil sa kakaibang kinikilos ng matanda ay hindi mawala kay Lolo Enteng na maghinala na posibleng ito nga ang aswang na namemerwisyo sa baryong yon. Nagmadali muna silang dumaan sa bahay para kunin ang kanilang mga armas. Binilisan nila ang paglalakad para maabutan ng matanda na posibleng sa kaparehong lugar din pupunta. Nawala yun sa kanilang paningin, kaya naman katulad ng bilin ni Lola Meding ay nagtanong-tanong na lamang sila hanggang sa marating nila ang bahay na kinaroroonan ng matanda. Sakto namang pagdating nila ay nakangiti ng pababa sa hagdan na kahoy ng bahay kung saan nagpaanak si Lola Meding. Lumabas ang asawa ng babae at nilapitan naman yon ni Lolo Enteng at sinabi kung ano ang dapat gawin. Nagpasalamat yon bago sila umalis. Pagdating sa bahay, habang naghahanda sila ng hapunan ay hindi naman mawala sa isip ni Lolo Enteng ang matandang may tulak-tulak na kariton. Ate, kilala mo ba yung matandang nakatira malapit sa may talipapa? Taga rito ba yun talaga? Si Roding. Oo naman. Masipag at mabait ang matandang yon. Utusan yon ng mga nagtitinda sa talipapa. Hindi kasi yun nagrereklamo kahit magkano lang ang iabot mo. Taga rito talaga yan. Yung mga anak ay nakapangasawa sa malayo, kaya naman naiwan siyang mag-isa dito. Yung bahay niya, ibinenta niya ron sa mag-amang nagtitinda ng karne. Yung katabi niyo sa pwesto, si Teban at Gardo. Yung mayabang na mag-ama. Oo nga sinabi mo pa. Huwag niyo na lamang pansinin ang mag-amang yon. Sa totoo lamang ay hindi sila gaanong nakikisalamuha sa mga taga rito. Negosyo kung negosyo lang, pero ayos lang naman dahil hindi naman sila pumapalya sa renta ng kanilang pwesto. Sa tingin ko nga ay may kaya talaga ang mag-amang yon kung saan man sila nanggaling. Nung mga sandaling yon, napatango si Lolo Enteng at humawak sa kanyang balbas habang may kung anong pinagtatagni-tagni sa kanyang isipan. Kinaumagahan, 5:00 ng umaga, unti-unti na namang nagdadagsaan ang mga mamimili. Kanya-kanyang tawag sa kanilang mga suki hanggang sa pumukaw sa atensyon ng lahat ang isang babae na nakikipagkwentuhan kay Elisa. Naku, Elisa, mag-iingat ka.
Alam mo ba, yung kapitbahay ko na buntis, namatay kagabi. Nagising na lamang daw na may kung anong pantal sa leeg at tiyan. Ang sabi ay posible daw na inaswang. At nakakalungkot pa, nung dinala yun sa punerarya na wala pa ang bangkay. Hindi naman daw na ibigay sa iba. Grabe, kawawa naman yung asawa, nagwawala at galit na galit. Kaya ikaw, kung ako sa'yo, mamamalagi na lamang ako sa bahay. Dapat ang mga tsismosa talagang namamalagi sa bahay. Hindi yung taong dumidiskarte sa buhay. Hoy! Huwag ka nga nakikisawsaw sa usapan na may usapan. Ang layo-layo mo, nakikisabat ka. Sino ayun ang tsismoso sa ating dalawa, ha? Nako ang aga-aga pa, huwag niyong painitin ang ulo ninyo. Makinig kayong lahat ng mga taga rito. Batid kong hindi haka-hakaan tungkol sa mga aswang na namemerwisyo sa lugar na ito. Kaya naman, mas makabubuti kung handa tayong lahat. May buntis man o wala sa inyong tahanan, maging maingat kayo. Maglagay ng pangontra para kahit ano pang pagkakandara pa nila, mahihirapan silang lumapit, makapanakit at pumatay ng tao. Kumuha kayo ng mga tuyong balat ng kalamansi dito sa sako at sabay-sabay tayo magpausok bago sumapit ang gabi para palayasin ang mga alagad ng kadiliman. Buisit ka talaga, tanda. Masyado ka nang nagmamarunong. Nang mga sandaling yun, napalingon ang mga tao kay Tatang Roding na may tulak-tulak na kariton. Sabay nagbulong-bulungan ang mga yun at ang iba ay itinuro pa ang naturang matanda. Alam mo, Elisa, nakakatakot talaga yung si Tatang Roding. Kapag nakikita ko siya, ay nako, nanginginig ang buong katawan ko. Tingnan mo, kinikilabutan talaga ako. Hindi kaya... Ale, wag muna ho tayong magbabanggit ng pangalan. Baka ho mapahamak si Tatang kahit wala naman siyang ginagawang masama. Sa bagay, sige na nga, pogi ka pasensya na. Pabili nga ng 10 piso na kalamansi. Ayan, pasobrahan mo naman. Salamat ha. Elisa, uwi na ako. Ingat ka ha. Masamang sinundan ng tingin ng mag-amang Teban at Gardo ang babaeng tsismosa, sabay tila gigil na gigil sa pagtadtad ng karni. Pagsapit ng 5:00, nagmamadali na naman na nagsara ang mag-ama ng kanilang pwesto. Napansin nila ang mayat-mayang pagsulyap sa kanila ni Lolo Enteng. Alam mo anak, hindi na ako natutuwa sa pagmamagaling ng matandang yan. Hindi ko rin malaman kung bakit ang dami niyang alam tungkol sa aswang. Halos lahat ng bumibili sa kanila napapaniwala niya at binibigyan niya ng pangontra. Alam mo... Hayaan mo na lang siya, Tay. Wala naman silang kaalam-alam sa kung ano ang totoo. Kahit ano pang pangontrang ibigay nila sa mga tao, ayos lang yun. Hindi naman magiging sagabal yun kung paano tayo kakain gabi-gabi. Halika na, magmadali na tayo. Kailangan na nating maihatid ang bayad sa pagkain natin mamaya. Samantala, Mga apo, maaari niyo bang sundan ng mag-amang yon? Ikabit niyo ito dyan sa tagiliran ninyo para hindi nila malaman na sinusundan niyo sila. Nababatid kong ngayong gabi ay masasagot na natin ang mga tanong tungkol sa mga kababalaghan sa baryong ito. Aba, ayos to. Ang galing. Halika na, Soiti. Masaya to. Ayusin ninyo. Baka naman masayang lang ang pagpapahiram ko sa inyo ng anting-anting ko, ha? Huwag po kayong mag-alala, Lalo. Hindi kami babalik hanggat hindi namin nalalaman ang totoo. nagmamadaling naglakad para maabutan ang mag-ama na noon ay papunta sa isang punerarya. Nandito na pala kayo. Mabuti wala si boss. O itong bayad namin. Bossing, baka huli na to ha. Nahihirapan na akong magpalusot sa loob eh. Hindi po ako pwedeng mawala ng trabaho. Pambihira naman. Baka naman gusto mo lang magpadagdag na naman ang presyo. Aba, kung tutuusin ay mas malaki pang binabayad namin sa'yo kaysa dun sa sahod mo. Kaya pwede ba? Huwag mong binibilog ang ulo ko. Sige po, bossing. Salamat dito. Huwag po kayo mag-alala. Gagawan ko po ng paraan. Pabalikin nyo na lang po si Tatang Roding. Mamaya hong 10:00. Yan, ganyan. Halika na, Gardo. Samantala, Ayun, kaya naman pala. Malinis trumabaho ha. Huli kayo ngayon. Paano? Anong plano? Susundan pa rin ba natin sila?
Siyempre, hindi na. Hihintayin natin dito si Tatang Roding. Ayos! Galing mo talaga, Soiti. Siguradong manggigigil si Lolo kapag nalaman niya to. Grabe, no? Mas nanggigil ako dito sa tauhan eh. Akalain mo nagpapayaman siya sa pagbebenta ng mga bangkay? Kawawa naman yung mga kamag-anak na nangungulila. Walang kamalay-malay ang mag-amang balbal na may nakakaalam na sa kanilang sikreto. Nakasalubong nila si Tatang Roding na noon ay sinenyasan nila kung anong oras nito babalikan ang bangkay na binili nila sa punerarya. Samantala, Tonyo, umuwi ka kaya muna para makaisip na rin si Lolo ng paraan kung anong dapat nating gawin ngayon. Basta ako, dito lang ako at magbabantay. Hihintayin ko si Tatang Roding hanggang sumapit ang 10:00. Sigurado ka ha? Mag-iingat ka rito. Baka pagbalik ko, naimbalsa mo ka na. Kung sakali na kaya kita ngayon tapos ikaw ang ipadala ko dun sa mag-ama. Uy, teka, naisip mo bang naiisip ko? Ay, ano tayo sinabiwan at bito? Ayan ka na naman para kang si Lolo Sabihin mo na lang kaya. Basta umuwi ka na ngayon din at kunin mo yung mga armas natin. Sabihin mo kay Lolo, makikipagbakbakan na tayo ngayon. Si Lolong ipapadala natin kay Tatang Roding mamaya. Aba, ayos yan Sige, dito ka lang muna ha. Dito kita iniwan, kaya dito ka rin namin babalikan. Oo na. Dami pang sinasabi. Ay, agad na tumalikod si Tonyo at naglakad. Nang makakita siya ng nakahintong tricycle na natitiyak niyang dadaan sa bahay nila Lola Meding, agad siyang sumakay sa katabi ng driver habang pangising-ngisi na wala man lamang nakakakita sa kanya, maging ang nagmamaneho nito. Mabilis ang patakbo noon, kaya naman nang malapit na siya sa kanyang bababaan, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bumuelo siya sabay lumundag. Gumulong siya ng 3 beses at pagtingin niya ay tumigil ang tricycle sa may bandang unahan at may ibinabang pasahero. Aray! Napakatanga ko! Kung alam ko lang na may papara, hindi na sana ako bumaba. Buti na lang walang nakakakita sa akin dahil dito sa pigabulag. Nagmadali na siyang pumasok sa loob ng tarangkahan. Tinanggal niya ang nakaperdibleng anting-anting sa tagiliran, sabay inilapag yon sa lamesa. Oh, Apo, mukha kang hinabol ng aswang Ano ang balita? Nasaan si Tisoy? Lolo, si Tisoy ho. Ano? Ano nangyari kay Tisoy? Ano nangyari sa apo ko, ha? Wala po, Lo. Ang sasabihin ko lang po, nagpaiwan po si Tisoy sa may punerarya para hintayin si Tatang Roding. Alam na po namin ang totoo. Yung hambog na mag-ama, sina Teban at Gardo ang balbal. Bumibili sila ng patay na matitipuhan nila dun sa isang tauhan sa punerarya. Tapos, si Tatang Roding naman ang tagakuha. Ang hindi namin alam ay kung aswang din ba si Tatang Roding o binabayaran lang nila ng malaking halaga. Diyos ko, kinikilabutan ako sa mga ikinukwento mo, Tonyo. Mapatao man o aswang, sadyang nilalamon na ng kasamaan. Isara mo ang pinto at ang mga bintana, ate. May aasikasuhin lang muna kami. Dalhin mo ang bag na may lamang mga pangontra at pamatay sa aswang. Ang inyong mga armas, huwag mo rin kalilimutan, ha, Tonyo? Kumpleto na po ang mga ito. Tayo na po, Lolo. Lola Meding, mag-iingat po kayo dito, ha? Patnubayan nawa kayo ng Diyos. Nang makarating sa punerarya ang maglolo, ay nataon naman na paalis na ang 2 pang tauhan at isa na lamang ang natitira ng mga oras na yun. Yun ay ang kasabwat ng mag-amang balbal. Sige mga pre, ingat kayo ha. Ikaw mag-iingat, baka madali ka ng balbal na nangunguha ng alam mo na. Loko, tinakot mo pa talaga ako. Samantala, saan kaya pumunta si Tisoy? Dito ko lang iniwan yun Sabi ko naman sa kanya, huwag aalis dito Ay, ano ba yan? Huwag ka na mag-alala. Babalik din dito yon. Siguradong may naisip siyang plano. Nang mga sandaling yun, habang naghihintay sina Lolo Enteng at Tonyo kay Tisoy, papasok ang tauhan ng puneraryang naiwan sa isang silid kung saan naroon ang 2 bangkay na eembalsamuhin kinaumagahan. Ang isa roon ay buntis na binalot niya na ng kumot at nakatali sa may paa.
gitnang bahagi at ulo. Hinila niya yon ng dahan-dahan papunta sa sikretong daanan kung saan doon mag-aabang si Tatang Ruding. Bago pa man siya makalabas sa silid na yon ay biglang namatay ang ilaw. Sino yan? Huwag kayong loko-loko. Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo. Mga gago kayo. Bigla na lamang may sumakal sa kanya at bahagya siyang iniangat habang nakasalampak sa pader. Ikaw ang gago. Alam mo ba yon? Dahil mas pinili mong kumita ng malaking halaga kesa pangalagaan ng reputasyon ng puneraryang ito. Wala kayong konsensya. Paano ka natutulog sa gabi habang yung mga kamag-anak ng mga bangkay na ibinibenta mo ay nangungulila? Napakasama ng ugali mo. Bitawan mo ako. Anong klaseng nilalang ka? Bakit hindi kita makita? Maawa ka. May asawa at anak ako. Huwag mo akong papatayin. Hindi talaga. Dahil hindi mo ako kasing sama. Pero kailangan maturuan ka ng leksyon. Umalis ka na sa trabahong ito. Siguraduhin mong hindi mo na ulit gagawin to. Dahil kapag nagkataon, baka makalimutan kung bawal pumatay ng tao. Hinubaran niya ng damit pang itaas at pang ibaba ang lalaki. Anong gagawin mo sa akin? Bakit mo ako hinubaran? Ha? Hoy, mali ang iniisip mo ha. Hindi ako bakla. Gusto mo imbalsamuhin kita? Itinali ni Tisoy ang kamay nito gamit ang lubid na nakuha sa sampayan sa tagiliran ng punerarya. Dahil sa napakaingay noon ay binusalan niya rin ang bibig ng lalaki. Binuhat at dinala sa mga lagayan ng kabaong. Alin kaya ang nababagay sa iyong kabaong, ha? Ay, napakabigat mo naman. Dito ka na nga lang. Ipinasok niya yon sa isang kabaong sabay isinara. Madala ka na sana. Kailangan mong pagbayaran ng mga ginawa mo. Naway magising ang konsensya mo at ikaw na mismong umamin sa kasalanang ginawa mo sa amo mo. Kailangan mong pagbayaran sa kulungan ng lahat. Nanggigigil talaga ako sa'yo. Alam mo, kapag di ako nakapagpigil, tatamahaan ka talaga sa akin eh. Binuksan niya muli ang ilaw at bago siya lumabas, agad niyang isinuot ang damit ng tauhan na yun at kinuha ang nakasabit na sombrero. Kumuha siya ng isang malaking puting kumot na ginagamit na pantaklob sa patay. Paglabas niya ay agad siyang bumalik sa lugar kung saan iniwan siya ni Tonyo. May taong paparating. Magkukubli pa sana ang dalawa nang biglang magsalita si Tisoy. Huwag na kayong magtago, ako lang to. Kailangan na natin gawin ang plano ko. Sige, sabihin mo kung ano. Sa halip na yung bangkay na nabili niya, ikaw ang ibabalot namin, Lo, para malaman natin kung saan talaga nila dinadala yung katawan ng mga biktima nila. Gagamitin namin ni Tonyo ang anting-anting na pinahiram nyo para sundan kung saan kayo dadalhin. Kailangan natin magtulungan para tapusin ang mag-amang yun at malaman kung anong totoong ugnayan nila kay Tatang Ruding. Aba, napakahusay mo, Apo. Pero teka, bakit akong ipapain mo? May lihim ka bang galit sa akin? Pwede namang itong si Tonyo, bakit ako? Lolo naman, di nga ho babuntis yung mga gusto nila. Sa tingin nyo maniniwala silang buntis ako sa nipis kong to? Kayo lang naman ang mukhang buntis dito eh. Ano ibig mo sabihin? Malaki ang tiyan ko, ha, Tonyo? Lo, huminga kayo. Ay naku, kumilos na tayo. Siguradong paparating na si Tatang Ruding. Teka, paano kung lumabas yung mukong natauhan dyan? Huwag mo nang problemahin yun. Nagawan ko na ng paraan. Inilagay ko sa loob ng kabaong. Bagay siya dun. Aba, ayos sila. Ano na naman ang binubulong-bulong nyo dyan? Ano na bang gagawin ko? Kailangan nyo ba talaga akong ibalot sa kumot ng patay? Parang hindi ko gusto tong mangyayari O Tonyo, hawakan mo tong tungkod. Huwag mong iwawala yan, ha? Tarantadong mga bata ito. Pasensya na hulo. Kailangan lang kasi nating gawin to. Sa ating tatlo, kayo kasi ang... Tumigil ka! Sisipain kita dyan. Basta huwag niyo masyadong hihigpitan, ha? Baka matuluyan ako sa gagawin niyo. Hindi ako makahinga. Diyos ko. Amoy patay pang kumot na ito. Matapos ibalot ay pumunta na sila sa lugar kung saan nakita nilang magkausap ang tauhan ng punerarya at ang mag-amang balbal.
dahil nasisiguro nila na doon kukunin ni Tatang Roding ang bangkay na kanilang napag-usapan. Malayo pa ay rinig na nila ang gulong ng kariton, kaya naman nagmadali silang buhatin si Lolo Enteng at ibinaba sa lupa. Ikinabit ni Tonyo ang anting-anting at isinuot naman ng maayos ni Tisoy ang sombrero para hindi siya mamukaan ng matanda. Ano, ikakarga na ba natin? Abay, mukhang napakalaking tao nito ah. Sige ho, mukhang paus ka yata ngayon. Oo, inubot, sinisipon kasi ako. Hatsyo! Tumulong sa pagbubuhat si Tonyo, kaya naman nagtataka ang matanda kung paanong hindi ganun kabigat ang bangkay na yun. Gayong napakalaki nun kung titingnan. Agad nila yung tinakpan ng makapal na trapal. Ay naku, bisit na mga bata to. Mamamatay ako sa sobrang init. Gusto na yata talaga ako mamatay ng mga ito ah. Humanda kayo sa akin pagkatapos nito. Kung gaano kagaan na binuhat nila yon, ay ganun naman kabigat nang itulak ni Tatang Roding ang kariton. Ay nako, minumulto na yata ako ah. Ilang hakbang pa lamang si Tatang Roding, kinuha ni Tisoy ang kanyang anting-anting na itinabi niya sa may damuhan. Dahan-dahan siyang sumakay ng kariton at masayang nagbubulungan ang maglolo habang hirap naman sa pagtulak si Tatang Roding. Anong oras kaya tayo makakarating nito? Mukhang pagod na si Tatang ah. Tulungan na kaya namin. Bumaba si Tisoy at kinausap niya si Tonyo. Halos lumuwa naman ang mata ni Tatang Roding nang maramdaman niyang gumaan ang itinutulak niyang kariton. At biglang bumilis yun sa hindi niya malamang dahilan. Hindi niya batid na tumutulong na sina Tisoy at Tonyo sa pagtutulak noon. Napakrus siya at kinilabutan. Binitawan niya panandalian ng kariton, ngunit laking gulat niya na patuloy pa rin yun sa pag-andar. Hoy, ang kariton ko! Tumigil ang dalawang binata at hinintay si Tatang Roding, na noon ay nanginginig ang kamay dahil sa takot. Kinalabit ni Tonyo ang leeg ng matanda. Kung sino ka man, patawarin mo ako. Labag man sa kalooban ko ang ginagawa ko, wala naman ako magawa dahil natatakot ako. Hindi ko na alam kung paano tatakasan ang mag-amang yon. Ayaw ko pang mamatay. Gusto ko pa makita ang mga anak ko. Babalikan pa nila ako sa balyong ito. Nahabag sina Tisoy at Tonyo sa sinabing yon ni Tatang Roding. Noon ay naintindihan nila na sadyang ang matandang yon ang kinuha ng mag-ama upang hindi sila ang pag-initan ng mga tao. Samantala, nasaan na ba si Tanda? Anong oras na hindi pa rin siya dumarating? Ngayon lang siya natagalan ng sobra. Hindi kaya nahuli na yon. Kapag nagkataon, baka ay kanta niya tayo. Paano kaya yon, Tay? Huwag ka man nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi nakakatulong. Ay, kumanda sa akin ang matanda na yan. Di kalayuan, narinig nila ang tunog ng kariton mula sa labas ng bahay. Agad silang lumabas ng pinto. Halika nga dito, Tanda. Alam mo ba kung anong oras na? Pasensya na ho. Medyo wala lang ho ako sa kondisyon. Huwag ka na magpalusot. Ang laki-laki ng binabayad ko sa'yo pero pumapalpak ka pa rin sa trabaho mo? Tay, pagbigyan niyo na ho si Tatang Roding. Malaking tulong pa rin siya sa atin. Sa susunod, hindi lang yan ang aabutin mo. Kapag hindi ako nakapagpigil, ikaw mismo kakatayin ko eh. Naintindihan mo? Opo, boss. Opo. Agad na pinagtulungang buhatin ng mag-amang balbal ang bangkay. Patalikod na sana si Tatang Roding na noon ay tulak-tulak ang kanyang kariton nang may humawak sa kanyang braso. Ikaw, anong ginagawa niyo dito? Hindi na ho importante kung bakit kami nandito. Tatang, alam na ho namin ang totoo. Huwag niyo na hong subukang tumanggi. Umalis na ho kayo dito at ngayong gabi tatapusin na namin ang kababalaghan sa baryong ito.
Sandali lang. Maghunos dili kayo. Hindi nyo alam kung anong kaya nilang gawin. Mapapahamak lamang kayo. Wala po kaming dapat katakutan. Gagawin namin to para sa mga tao dito sa baryo. Hanggat di sila napapatay, mamimiligron lahat ng mga taga rito. Kung gusto nyo makabawi sa mga kasalanan ninyo, hayaan nyo na lamang po kami. O kung gusto nyo, tulungan nyo kaming kalabanin sila. Ano naman ang magiging laban ko? Mahina ako. At isa pa, paano natin papatay ng mga yun? Mga ordinaryong tao lamang tayo. Sige na ho, Tatang. Umuwi na ho kayo. Kami na hong bahala dito. Sana lang ho sa susunod ay unahin yung kapakanan ng mga kabaryo nyo kesa sa mga nilalang na katulad nila. Saan kayo pupunta? Mag-iingat kayo. Makinig kayo sa akin. Mapapahamak lamang kayo. Samantala, dinala ng mag-ama ang bangkay papunta sa masukal na gubat. Napakabigat at kakaibang amoy ng bangkay na to Kunin mo munang panghukay natin ng lupa, Gardo. Sige o, Tay. Sandali lang ho. Nagmamadali namang umalis si Gardo para sundin ang utos ng kanyang ama. Teka, hindi ito ang... Inuubos talaga ng matandang yun ang pasensya ko Sino ang lalaking ito? Anong ginagawa ko rito? Teban, ikaw ba yan? Ano ibig sabihin nito, Sinasabi ko na nga ba may binabala kayo laban sa aming mag-ama. Huwag mo na kaming gawing tanga-tanda. Paano ba to, anak? Mukhang sa unang pagkakataon ay kakain tayo ng sariwang karne ng tao. Pakinabangan natin ang matandang pakailamerong ito. Teka, anong gagawin niyo sa akin? Maawa kayo! Isang malaking pagkakamali na lumapit ka sa aming teritoryo dahil lalapain namin ang bawat parte ng katawan mo. Walang makakapigil sa amin, tanda. Hindi ikaw o kahit sino man sa mga apo mo. Naiintindihan mo? Masyado kayong kampante. Hindi nyo alam kung anong kaya kong gawin. Lalo nyo lamang akong binibigyan ng dahilan para tapusin ko ang inyong kasamaan. Nakikita nyo ba ito? Gusto nyo bang malaman kung ilang aswang na ang napatay nito? Hindi mo ako masisindak. Hindi ang pipitsuging armas na yan ang kikitil sa akin. At lalong hindi ko hahayaang masaktan mo ang anak ko. Nung mga oras na yun, agad na nagbago ang itsura ni Teban. Tinubuan siya ng itim na balahibo sa katawan at muka, katulad ng isang itim na baboy ramo. Nanlilisik at namumula ang kanyang mga mata, sabay sinunggaban ang matanda. Nagpagulong-gulong sila ni Lolo Enteng. Walang pakundangan na kinakalmot ang matanda at pilit na inaagaw ang armas na hawak nito. Hindi mo magagawa sa akin to! At sino nagsabing hindi? Ang armas na to ang siya rin papatay sa'yo. Ano, kaya pa ba, tanda? Napakayabang mo! Itong dapat sa'yo! Samantala, saan na nila dinala si Lolo? Bakit kasi hindi mo sinundan? Ay, huwag kang mag-alala. Si Lolo pa ba? Sandali. Si Gardo, may dalang asarol at pala. Saan niya gagamitin yan? Ulo, baka ililibing nila ng buhay si Lolo. Naku, patay tayo dyan. Malalagot na naman tayo kay Lolo nito. Ay, halika na nga. Sundan natin siya. Yung mga pangontra at yung tungkod ni Lolo, kailangan natin to. Teka, pagtripan kaya natin tong si Gardo. Habang nagmamadaling naglalakad si Gardo, inagaw ni Tisoy ang palang hawak niya. Sabay ibinalibag sa malayo. Sino yan? Huwag ka nang magtago. Hindi ka pa naliligo. Nang wala naman siyang makita, ay agad siyang tumakbo sa parte kung saan naroon ang pala na pinapakuha sa kanya ng kanyang ama. Kukunin niya na sana yun nang biglang tumama ang matalim na asarol sa kanyang paa. Dalawa kayo, mga hayop, mga duwag. Kung talagang matapang kayo, magpakita kayo sa akin. Aba, tinawag tayong duwag? Hindi pwede sa akin yun. Oo nga masakit sa tenga. Hindi na natin kailangan magtago. Napagkakamalan tayong duwag dahil sa anting-anting ni Lolo. Ano? Sinong lalaban? Ikaw o ako? Baka pwedeng ikaw naman. Sus, kalma ka lang dyan. Ako nang bahala sa hambog na to. Ilang segundo lamang, paglingon ni Gardo
ay kitang-kita niya sina Tisoy at Tonyo na nakangisi at may hawak na tansong kutsilyo. Umupo si Tisoy sa may bato. Isinuksok niya ang tansong kutsilyo sa kanang tagiliran at hawak-hawak ang tungkod ng kanyang lolo. Nakangiting pinagmamasdan ni Tisoy sina Gardo at Tonyo ng mga sandaling yon. Hindi maipagkakaila ang kakaibang liksi at bilis ni Gardo. Gugutay-gutayin ko ang bawat parte ng katawan mo. Sige, lumapit ka! Lapit! Isang saksak ko lang sa'yo, tapos na agad ang laban na to. Aray! Tanggalin mo nga yung kamay mo sa braso ko! Masakit! Sabi ng tanggalin mo eh! Walang kasing bilis na pinagsasaksak niya ang kanang braso ni Gardo. Napahawak yun sa umuusok niyang mga sugat. Anong klaseng armas yan? Namimilipit sa sakit. Humihiyaw habang hawak ang kanyang sugat. Nagpagulong-gulong yun na tila ba sinasapian. Napalingon si Tisoy nang may maamoy sa kanyang likod. Pagtingala niya ay naaninagan niya sa tulong ng maliwanag na buwan ang hitik na hitik at hinog na mga bayabas. Kayang-kaya mo na yan, Tol, di ba? Nagugutom ako eh. Ayos, ang daming hinog na bayabas. Ang sarap nito. Hoy, anong ginagawa mo? Pahingi naman yan. Oh, ayan. Oops, galing sumalo ah. Ang tamis, di ba? Ano, Gardo, kaya pa? Hindi pa pinagpapawisan yan si Tonyo. Masyado kayong mayayabang. Kailangan ko makuha ang armas na yan. Kailangan makaisip ng paraan. Tonyo, ayaw ko na. Hindi ko na kaya. Suko na ako. Nanghihina na ang buong katawan ko. Gusto ko lang makita. Lo, seryoso? Sa braso lang tinamaan, patay na agad? Baka naman nervyos lang to. Hoy, Gardo, ano? Patay ka na ba? Uy, lagot! Anong akala mo sa akin? Mahinang nilalang para mapatay ng walang kwentang katulad mo? Magdasal ka na, dahil tatapusin na kita at ang kutsilong to ang siyang tatapos sa'yo! Nang dumikit ang kutsilyo sa kanang palad ni Gardo, napakainit nun para sa kanya at unti-unting nalulusaw ang kanyang balat kasabay ng pag-usok habang tumutulo ang dugo sa kanyang kamay. Nagpupumalahaw yon hanggang sa muling nagpagulong-gulong sa damuhan at tuluyan ng hina ang buong katawan. Humihikbi sa sakit. Kinuha ni Tonyo sa kamay nito ang dugoang kutsilyo. Kadiri, may dugo. Ay, bakit kasi nangaagaw ka ng armas eh? Hindi naman yan sa'yo. Ay, halika na nga, dalhin na nga kita sa tatay mo. Napakaiyakin mo pala eh. Bago pa man siya tulungan ni Tisoy na hilahin, iniangat ni Tisoy si Gardo. Binigwasan ng malalakas na kaliwat kanang suntok. Gamit ang tungkod ng kanyang lolo ay sinakal niya ng napakalakas si Gardo. Uy, Tisoy, tama na yan. Para ka naman bagyo. Maawa ka naman kay Gardo. Sabi mo ako nang bahala. Mukhang wala ka naman balak tapusin eh. Baka mamaya makawala pa yan. Pagbalik ko, siguraduhin mong hindi na humihinga to ha. Hahanapin ko lang si Lolo. Habang naglalakad papunta sa lugar kung saan naroon ang kanyang lolo, hila-hila niya ang pala at asarol ni Gardo. Pagdating niya ay kitang-kita niya na nakahandusay ang dalawa. Binitawan niya ang kanyang mga bitbit sabay tumakbo papalapit sa kanyang lolo. Lolo, patawarin niyo ako, hindi ko kayo nailigtas. Lolo! Nang marinig ni Tonyo ang pagpupumalahaw ni Tisoy, hinila niya ang paa ng walang malay na si Gardo. Halos lumuwa ang mga mata niya nang makitang nakayapos si Tisoy sa nakahandusay nilang lolo. Lo? Soiti, ano nangyari kay Lolo? Hoy, anong ginagawa ninyong dalawa? Ha? Akin na nga yung tungkod ko. Ha? Napakatagal ninyo ah. Nakatulog na ako't lahat-lahat, wala pa rin kayo. Lolo naman kasi, akala namin napatay na kayo ng Teban na yan eh. Teka, patay na ba to, Lo? Siyempre hindi pa.
Kayo ang papatay dyan, para naman may ambag kayo. Aba, akala nyo ba palalampasin ko yung pagpapahirap nyo sa akin kanina? Hindi ako mamamatay dahil sa aswang, kundi dahil sa init sa loob ng kumot at trapal na yon. Mga buwisit! Aray ko, Lolo, tama na. Masakit kayo. Si Tisoy kaya nakaisip nun. Lagi na lang ako nadadamay sa plano mo. Huwag ka na magreklamo. Ang mahalaga na pagtagumpayan na natin to. Dahil kung hindi, ay naku, lagot tayo. Ilang sandali lamang nagsigana ng mga tuyong balat ng kalamansi si Lolo Enteng. Nag-usal siya ng mga salitang Latin. Maya-maya, nakita nilang gumagapang palapit sa kanilang pwesto si Gardo kahit na nanghihina at pilit nitong nilapitan ang kanyang ama. Tama na, huwag nyo na kami pahirapan. Pangako kapag binigyan nyo kami ng pagkakataon na mabuhay, hindi na namin guguluhin ang mga tao. Patahimikin nyo nga yan. Kailangan kong tapusin ang pagriritual. Nilapitan ni Tonyo si Gardo. Narinig mong sinabi ni Lolo, di ba? Huwag ka na raw maingay. Huwag kang makulit, mas matinding magalit sa akin yan, kala mo? Natapos magdasal si Lolo Enteng, kasabay ng mabangong usok na nagmumula sa balat ng kalamansi na sinindihan niya. Nagwawala si Teban at si Gardo, sabay umalulong ang mga yon at naging mga baboy ramo. Huwag mo akong kakagatin. Huwag ka lalapit. Kapag tumusok sa akin yung pangil mo, lilitsunin kita, sinasabi ko sa'yo. Sinugod sina Tisoy at Tonyo ng dalawang baboy ramo. Naghihiyawan naman at pilit na umiiwas ang dalawang binata. Gayunpaman, ramdam nila ang pagtama ng mga pangil at kuko ng mga yon sa kani-kanilang katawan. Hinampas ni Lolo Enteng ng 3 beses ang lupa. Nagkikisay ang mga baboy ramo at sabay naman sinaksak ni Tisoy at Tonyo ang mga yon. Ilang segundo lamang, bumalik ang dalawa sa dati nilang anyo. Umuusok ang kanilang dibdib kung saan nakatarak ang tansong kutsilyo. Naghiwa ng kalamansi si Lolo Enteng sabay pinigayon sa sugat ng 2 balbal. Kasunod ng malalakas na pag-angil na umaalingaw-ngaw sa kagubatan ay ang tuluyang pagkalagot ng hininga ng 2 balbal na aswang. Lo, ang sakit ng sugat ko. Mamamatay na yata ako. Tisoy, bumangon ka dyan. Mukhang mababaw lang naman yan sugat mo. Ang mabuti pa'y maghukay ka na. Ilibing na natin itong si Tonyo, mamamatay na raw eh. Lolo naman eh. Bakit mo naman ako ililibing? Nagsasalita pa nga ako. Akala ko ba'y mamamatay ka na. Akin na kayang sugat mo at gagamutin natin. Aba, malalim nga ito. Teka lang, masakit ba talaga? Opo, sobrang kirot at nahihirapan akong humingalo. Tsaka ayaw kong may nakikitang dugo. Nandidiri kasi ako eh. Hindi ko alam kung paano ko tatanggalin yung nervyos mo sa katawan. Teka, baka kailangan mo ito, Apo. Pati na rin ikaw, Tisoy, at mukhang hindi ko nagugustuhan yung mga pagmumukha ninyo. Hindi ako nagpalaki ng mga lalamya-lamyang lalaki, ha? Pinigaan ni Lolo Enteng ang sugat ng 2 at napahiyaw ng malakas sina Tisoy at Tonyo. Kailangan ninyong maging matatag. Hindi pwedeng konting kirot at sakit lang ay aaray na kayo. Sa mundong tuluyan ang sinasakop ng mga alagad ng kasamaan, nasisiguro ko na marami pa tayong susuunging laban. Marami pa kayong dapat pagdaanan at naniniwala ako na marami pa kayong matututunan, mga apo. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagsubok na kailangan niyong pagdaanan, ipinagmamalaki ko kayo at naniniwala ako sa inyong kakayahan. Inilibing ng maglololo ang mag-amang balbal. Binasbasan ng sagradong tubig ang mga katawan nito. Hawak nila ang kani-kanilang tansong kutsilyo habang nililinisan nila yon gamit ang bunga ng kalamansi. Isang taimtim na dasal ang inalay ni Lolo Enteng sa mga armas na yon pagpatak ng 12:00 ng gabi. Binasbasan niya ang mga yon.
Bago lumakad ay nagsaboy sila ng asin sa gitna ng kagubatan. Magkahawak kamay naman sina Tisoy at Tonyo na nakasunod sa kanilang lolo Enteng na nakatungkod at hawak ng kanyang kaliwang kamay ang natitirang kalamansi sa bulsa nito. Nagkaroon na ng kapayapaan sa baryong yon. Nakatulong ang tauhan ng punerarya na umamin at sumuko sa pulisya sa takot na baka balikan siya maging ang kanyang pamilya ng lalaking umatake sa kanya. Si Tatang Ruding naman ay binigyan ng pagkakataon ni Lolo Enteng, Tisoy at Tonyo na maranasan na magkaroon ng pamilya. Sa kanila na nagtatrabaho yon bilang tagahakot ng mga gulay na paninda at tagalinis sa kanilang pwesto. Kung minsan ay kasakasama rin nila si Tatang Ruding sa pamimitas ng kalamansi sa baryong kanilang pinagmulan. Ang bawat gabi para kina Lolo Enteng, Tisoy at Tonyo ay nananatiling pakikipagsapalaran upang pigilan ang kasamaan sa mga baryo kung saan may namemerwisyong aswang.